Very blessed morning to each and every one of us na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, maging doon sa mga lahat ng naaabot ng video ito o ng vlog na ito ay binabati ko po kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesukristo. Right now, tayo po ay magbabasa lang po tayo. Magbabasa lang po tayo at itatry ko pong ipaliwanag sa inyo yung mga kaya kong ipaabot sa inyo kasi napakarami po nito. Yun lang pong kayang maabot ng 10 minutes na limit ng TikTok sa atin ang siya ko pong ibabahagi dahil naniniwala po ko itong kapanahunan po natin ay kapanahunan na talagang approaching na nga po talaga tayo doon sa tinatawag na second coming o muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Okay? At naisip niyo po ba, kung malapit na po ang second coming, mas malapit na pong pihado ang rapture. Kaya maraming naniniwala po, this 2026 will be the rapture. Kasi, kung bibilangin mo nga naman, after, anong tawag dito? After 7 years, 2033. At ayon po sa bilang ng mga marunong magkalkula, yung mga mahilig nga po sa calculation, simula daw nung ipinako si Jesus hanggang sa ngayon, ay 2033 daw po talaga tumutumpak. Kasi dalawa po yan it's either 2033 o 2030. Kung 2030 magra-rapture sana nung 2023 pa nag-rapture. O should I say, kung 2030 sana raw yung second coming, sana nung 2023 nag-rapture na hindi nga nag-rapture noon. Tapos may balita pa, natatandaan nyo last year yung September 23, hindi rin nag-rapture, no? Pero marami ngayon, ayon sa mga talagang nag-aaral nga po ng yung pagkakalkula, yung mga mahilig mag-calculate, mag-date setting, no? Sabi nila, baka ito raw pong 2026, or should I say, this year, ay mag-rapture na. Kung mananampalataya ka, anytime, you are really excited. Kasi I believe kung mananampalataya ka na, naka-ready ka na eh. O mag-ready ka na, mananampalataya na ako, ready na. Kung naging mananampalataya ka noong 19 kopong-kopong, halimbawa 1988 o 1986, mananampalataya ka na sa murang edad mo, noong pa lang 1986 na yan, ikaw ay naka-ready na. Dahil ang nag-ready sa iyo ay hindi naman ikaw, kundi si Jesus. Siguro sabi lang ni Jesus doon, be ready, ibig sabihin, be excited. Doon sa kanyang muling pagdating, sino bang hindi ma-excite, di ba? Rapture yun. Pag believer ang sinabihan na, hey, be excited, Jesus is coming. Sa rapture po yun, no? Pero may babasahin po ko sa inyo dito po sa Bible na talaga po namang makikita po natin yung pagkakasunod-sunod. Tignan po natin mabuti at sana tayo po ay maging attentive, no, habang binabasa, no. Ito po ay nandito po sa second epistle of Paul to the Thessalonians. Second Thessalonians. Ayan po yung mga minarkahan ko po ng yelo. Yan pong babasahin natin. So medyo marami po siya pero yung pwedeng maabot lang ng ating kasi 10 lang po binigay ni TikTok po sa atin na oras, no? So yun lang po ang ating pong itatalakay, no? Okay, babasahin ko po 2 Thessalonians chapter 2. Umpisahan ko po sa verse 5. Hindi ko po alam kung hanggang saan, no? Pero umpisahan natin sa verse 5. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? O yan, no? Wow. And now, you know what is restraining. Ulitin ko, and now you know what is restraining, that He may be revealed in His own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only He who now restrains will do so until He is taken out of the way. May restrainer pong talaga. Ito po ay ang banal na espiritu. Kaya hindi makalabas-labas itong man of sin, man of lawlessness, kung ano man gusto mong itawag sa kanya, Antikristo, whatever. Hindi siya makalabas-labas kasi ito ang sabi dito. And then, sabi niya rito, ayan, He who now restrains will do so until He is taken out of the way.
O, pag na-take out of the way na, sabi dito susunod na verse, and then the lawless one will be revealed. Tandaan nyo, marireveal na po siya. Lilitaw na po siya. Ako naniniwala po ako, bigla siyang darating sa eksena. Na-reveal. Ayan na po siya. Hindi po siya yung dati na pong nandyan na may idea na ang mundo, sino siya, kilala na siya. No, I don't believe in that. Maraming pastor na sa Amerika, sa iba't ibang European countries sa pastor, pareho rin ng paniniwala ko na bigla siyang lilitaw. No? Hindi siya kilala, out of nowhere biglang lilitaw po siya. No? Bigla siyang lilitaw. At siya po ay isang Hudyo, isa siyang Jew. Kaya may sinabi nga si Jesus, dumating ako sa pangalan ng aking Ama, ako ay hindi niyo tinanggap. Subalit kung may darating, taglay lamang ang kanyang pangalan, siya ay tatanggapin niyo. Ayan ang Antikristo. That's the Antichrist. May Antichrist pong darating. May mga pilosopo sabi, yung Antichrist marami yan. Yun po yung mga Antichrist. Pero merong the Antichrist with the definite article the. Okay? T-H-E. The. Yun po ang Antikristo. Ang Antikristo. Makikita po sa mga headings ng Bible, nakalagay po dyan, no? O, ang Antikristo. The Antichrist. Isang lalaki. Number niya, nakalagay naman po sa Biblia. Numero ng isang lalaki. Hombre. Sabi, Spanish Bible, hombre. Okay? So, tignan po natin mangyayari niyan, no? The coming of the lawless one is according to the working of Satan. According to the working of Satan. Kaya nga po, ang Antikristong ito talagang naniniwala ako sa panahon ngayon, nakahanda na ito. Lilitaw na lang siya. Yan technology, yung ginagamit na AI na yan. Maniwala kayo sa akin, so hindi man, no? Yan po ay nakahanda na. Darating na lang siya at gagamitin na lang niya. No? Talagang inihanda na yan. And besides, nakahula sa banal na aklat. At pag nakahula dito sa Bible, matutupad at matutupad. Natin. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders. Maraming kasinungalingan ito. And with all unrighteous deception. And with all unrighteous deception among those who perish because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Ito po yung mga naiwan doon sa rapture, nakapasok na po sa tribulation, pero makamundo pa rin. Ayaw pa rin magsisi. Nung nakita nila yung Antikristo, na-deceive sila. At may false prophet po kasi siyang kanang kamay, no? Yun po ang katotohanan diyan. May false prophet siyang kanang kamay. Pero mas tinanggap nila pa nilang ang lie. Kasi may chance na silang maligtas sa tribulation kung hindi sila magpapatatak. Pero dahil namangha sila sa Antikristo, nagpatatak po sila. Hindi sila pinilit, nagpatatak sila. Pumila pa sila. Okay? Yan po mangyayari. Okay? So tingnan po natin yan. And for this reason, ayan, next page, please. And this reason, God will send them a strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. Balang araw, lahat ng mga unbelievers tatapon po sa Gehenna. Or should I say, Gehenna hell. Ito po yung maapoy na impyerno. Literal na maapoy. Doon sila. Mauuna roon si Satanas, susunod ang false prophet, and then lahat ng unbelievers simula noong unang-unang panahon pa hanggang dumating ang mga nakatakda na mangyari sa aklat na ito. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Click that subscribe button yan sa baba. Ayan yung nasa babang. Pindutin mo na yan. And then maging ka-good vibes ka. Share Jesus. Share His love. Hallelujah.